On the line na mga kabombo ang ating bisita ngayong tanghali para pag-usapan mga kabombo ito nga pong pag-aproba ng COMELEC na isabay na po ang plebisito para sa highly urbanized city ng Naga mga kabombo sa Barangay Sangguniang Kabataan election na gagawin po ito sa November 2 mga kabombo. Sige, welcome na natin ang ating unang guest ngayong tanghali. Ito na si Attorney Maiko Julia, Election Officer po ng COMELEC Naga. Magandang umaga po o magandang umaga Attorney Maiko. Welcome again sa amin pong program. Bati mo na kayo, Sir Attorney, sa atin pong mga viewers and listeners. Good morning sa iyo, Bombo Kier, and sa nakikinig sa Bombo Radio. Okay. Yun. Eto, Attorney, simulan natin ang ating tanungan. Ano ang masasabi niyo, Attorney, na inaprubahan na yung panukala na isabay ang plebisito sa darating po na barangay and sangguniang kabataan elections? Ano yung ating, kumbaga, mga gagawin, reaksyon regarding dito, Attorney? Opo, magandang balita po yon na maisasabay na po yung plebisito na maging highly urbanized city ang Naga. Isasabay na po sa barangay SK election na gaganapin sa Nobyembre 2, 2026. Yan. Siyempre po, ang mga benepisyo po niya na isasabay na po yung dalawa ay ang una yung gastos po makakatipid po ang government sa expenses kasi kung hindi po isasabay ang estimated budget po sa plebisito ay 50 million pesos. Pero kung isasabay na po sa barangay SK election ang plebisito, ang idadagdag na lang pong budget is 22 million. Alas kalahati yung natipid pagsabay po ng barangay SK election sa plebisito. At isa pang benepisyo nito ay higher voter turnout. Ibig sabihin, dahil nga isasabay na sa barangay SK election at ang November 2 after ng All Souls Day ay medyo marami ang magboboto niyan at higher voter turnout sa election at sa plebiscite. Kaya good news po yung naisabay na po yung dalawa. Okay. And prior to that, Attorney, bago pa man ito maaprubahan ng COMELEC, syempre nagtungo si Mayor Lenny sa Manila, sa COMELEC. Ano, Attorney, yung mga naging paunang abiso sa inyo or direktiba o koordinasyon na natanggap ng inyong lokal na tanggapan mula sa central office upang simulan talaga yung preparasyon natin, Attorney? Opo, nung May 2026 nga, nagproklama na si Presidente na highly urbanized na yung Naga City. At yun, first step yung proclamation. Then yung para po ma-finalize po ang pagiging highly urbanized ng Naga City, kailangan magkaroon ng plebisito 120 days after the proclamation. Kaya more or less mga September sana dapat magkaroon ng plebisito. Pero dahil nga malapit na ang plebisito, ang petsa ng September sa Nobyembre, kaya po si Mayor Lenny Robredo sumulat po kay Chairman at nakapirma rin ako doon sa sulat na nag-request na isasabay na po yung plebiscite sa barangay SK election. Ngayon po, lagay natin yung reason, linagay doon yung reason, yung makakatipid ang government, higher voter turnout, tapos yung effort po natin, yung pagod natin, isahan na lang. Yan. Pagpadala po ng sulat ni Mayor Lenny, may initial approval na po yung si Chairman. Sabi niya, approval ng NBank yung kahilingan na isabay na po. Then, pagkatapos noon, kahapon nga, July 17, pumunta doon si Mayor Lenny sa COMELEC main office. Kasama rin po ako doon, yung provincial supervisor namin at yung regional director. Pumunta rin, nag-usap si Mayor Lenny and si Chairman. And yung sabi nga highlight noong usapan nila, binigay na ni Chairman yung signed resolution na aprobado na nga yung kahilingan na isabay ng plebiscite sa
barangay SK election. Tapos, yun nga, ang pinag-usapan ngayon doon, yung expenses na ano rin, magbabudget rin yung city para doon sa sa expenses na gaganapin sa ibig sabihin babayad doon sa plebiscite. Sabi ni Mayor, mag-appropriate sila ng through the sanggunian anong needed amount para po i-deposit sa COMELEC. Ang mga expenses sa plebiscito, majority noon pandagdag doon sa honoraria ng mga public school teacher na magse-serve sa election. Tapos pagkatapos po noong yun nga lang kahapon nga yun lang approval nga ng pagsasabayan na yung previous and and guidelines yun, guidelines resolution yun sa procedure naman ng pagkandak ng plebiscite. Yun bang antayin natin kasi kung anong composition ng anong procedure sa pagkandak ng plebiscite, tapos sino ang mga persons na involved pagkandak ng plebiscite, halimbawa yung mga teachers, board of canvassers, yan. Yun ang antayin natin sunod yung COMELEC resolution. Okay, yun. Very well said, Attorney Mike. Dahil dito, Attorney, paano paghahandaan ngayon ng COMELEC Naga ang sabay na pagdaraos nga po ng eleksyon, BSKE, at ng itong plebiscite sa November 2 para maiwasan, Attorney, yung kalituhan sa part po ng mga botante kasi baka malito sila, Attorney? Opo, dahil nga po isasabay yung plebiscito at ang barangay SK election, kailangan natin ng extra effort sa COMELEC. At syempre, magkakaroon rin ng info dissemination sa publiko, sa voting public. Syempre, sa calendar of activities, meron ring period na mag-inform yung proponent nitong na maging highly urban city ng Naga, particularly yung LGU natin. Magkakandak sila ng voter education, kung anong advantages ng pagiging highly urban city. Tutuling lang yung COMELEC sa pag-organize ng mga pulong-pulong para po sa pag-disseminate natin ng information sa plebiscite. Tapos yun rin pong mga public school teachers, syempre may mga training rin yun, yung may additional work nga sila yung sa pag-count ng plebiscite votes. Kaya kakaroon din kami ng patraining sa mga public school teacher na magsaserve sa election. Okay po, iyon. And dahil nga, Attorney, may plebisito isasabay sa barangay and sangguniang kabataan elections, magkakaroon ba, Attorney, ng pagbabago sa, halimbawa, sa extension, sa ipatutupad, kagaya nitong liquor ban or gun ban sa Naga City, o susundin lang, Attorney, yung karaniwang timeline na nakatakda para po dito sa barangay and sangguniang kabataan elections, Attorney? Sa tingin ko po, yung pinalabas na unang COMELEC resolution sa calendar of activities, yun na po ang susundin natin about sa mga ban, mga liquor ban, gun ban, yan. Yun ang susundin natin, yung mga ban sa barangay SK election. Ang siguro maidadagdag na lang siguro doon sa calendar of activities, yung na lang po, yung calendar of activity naman sa yung time na mag-inform yung LGU, voter education sa advantages ng pagiging highly urban city ng Naga. Okay. At ito pa, Attorney, tanong ko pa, magiging pareho ba, Attorney, ang mga presinto at mga gurong magsisilbing Board of Election Inspectors o magdaragdag po tayo ng mga tauhan, Attorney? Po, yung sa mga na natin, presinto natin, same lang naman sa Barangay SK Precinct.
Tapos po, pati yung mga teacher magsaserve, same lang naman, yung magsaserve sa barangay SK election, yun lang yung magsaserve sa plebiscite. Ang ano lang, may karagdagan lang na honoraria yung mga magsaserve, yung mga teacher, dadagdagan ang honoraria nila kasi additional work sa pagbilang ng plebiscite votes. Yun ang siguro karagdagan lang, yung honoraria nila. Okay, yun. And dito, attorney, paano ba ang magiging proseso ng pagboto? Kailangan bang unahin, attorney, na sagutan ng botante yung para sa BSKE bago ang plebisito o sabay itong ibibigay sa kanila, attorney? Opo, sa ano naman, una muna sa balota, meron tayong 3 balot. Ang una yung sa barangay balot, ang pangalawa yung sa SK balot, pangatlo yung sa plebiscite balot. Okay, yung sa ano ba ang edad mo 18 to 18 above, 18 to 30 years old, bibigyan ka ng barangay SK balot and SK balot. Barangay and SK balot. Then pag 15 to 17 years old, SK balot and plebiscite balot. Tapos yung 31 years old above, barangay ballot and plebiscite ballot. Di ibig sabihin yan, sabay na ibibigay sa iyo yung mga balota, yung sa barangay SK and plebiscite. Tapos ipipilapan mo na yon. Tapos sabay mo na rin yung isasubmit, pagka-fill up, ilalagay sa ballot boxes. Pag ano naman, halimbawa bilangan na ng tapos na yung voting time natin, bilangan na ng balota, ng boto sa balota, isa-segregate muna yung barangay ballot, isa-segregate rin yung SK ballot and yung plebiscite ballot. Tapos base sa preliminary talk nga doon with Chairman Garcia, uunahin muna ang babasahin yung plebiscite ballot. Yan. Kasi yung sa barangay SK ballot, medyo mas marami yun, tapos mas matatagalan. Kaya ang plano, unahin mo nang bilangin yung plebiscite ballot, then pag nakuha yung resulta by by classroom, by precinct, may designated person na authorized person na magdadala noon ng resulta dito sa City Board of Canvasser para po consolidate yung result at makapagproklama kung ang winner yes or no. Yan po ang proseso at antayin lang namin yung resolution about nga sa procedure po sa plebiscite. Okay, yun. And dito, attorney, paano ba babantayan ng COMELEC ang kampanya po natin para sa yes or no sa HUC status? Mayroon din po ba tayo, attorney, halimbawa mga limitasyon sa pondong maaaring gastusin ng mga grupo o individual sa pangangampanya para rito, tulad nung umiiral po na limitation sa mga kandidato ng barangay and sangguniang kabataan elections, attorney? About naman sa pag campaign po ng yes or no, about sa spending limit, hindi ko alam kung baka sundin na lang natin yung spending limit sa Fair Election Act. Siyempre dapat may limit na yung spending. Siguro antayin ko lang siguro yung yung resolution kung may limit naman sa spending. Pero kung wala, pwedeng sundin na lang yung Fair Election Act po natin. Opo, iyon. And dito, attorney, mayroon bang ipatutupad na hiwalay na ban o mga restriksyon? Tulad halimbawa, attorney, nung pagbabawal sa mga proyekto o paglilipat ng mga kawani para po sa plebisito na iba pa sa umiiral po na barangay and sangguniang kabataan elections ban, attorney? Opo, sa tingin ko po, isasabay na rin yung mga ban, sabay na po yun sa yung sa plebiscite and sa ang barangay SK election, isahan na lang po yung mga ban para same period na lang pong i-observe doon sa different bans, construction ban, release of public funds, gun ban, liquor ban, yan. Isasabay na po yun sa barangay SK election. Opo.
And ito, attorney, para lang sa kaalaman ng ating mga sumusubaybay, kailan ba, attorney, magsisimula ang opisyal na panahon ng plebisito o yung plebiscite period? At ang nakatakdang pangangampanya para naman dito sa yes or no sa Naga, attorney? Po, sa ngayon po wala pang calendar yung labas ng COMELEC and Bank about sa plebiscite, sa calendar of activities naman for plebiscite. Antayin pa po namin yung calendar sa plebiscite. Pero yung sa barangay SK election, meron na po tayong calendar. Pero yung sa plebiscite, antayin pa po namin. Tapos siguradong isa-synchronize naman yung plebiscite calendars doon sa barangay SK calendar. Opo. Paano niyo, attorney, tinitiyak sa COMELEC na magiging patas ang pagbibigay natin ng espasyo para po sa mga pabor at sa mga tutol sa pagiging highly urbanized city ng Naga, attorney? Opo, yung ano naman, yung against or in favor ng maging highly urbanized city ng Naga, may ano naman sila, freedom of expression, yung mga allowable campaign materials na pwedeng gamitin, at yung airtime limit sa radio and sa TV, other social media, equal naman ang opportunity maging in favor ka sa or not in favor na maging highly organized ang Naga City. Opo, iyon. And dito, attorney, sa plebisitong ito na isasabay nga po sa barangay and sangguniang kabataan elections, ano, attorney, yung nakikita nyong mga pangunahing hamon o mga challenges sa aspeto po ng seguridad at pagbibilang ng mga boto o yung counting at canvassing paggabi na ng November 2, attorney? Po, siyempre sa security naman, halimbawa sa peace and order, makakoordinate tayo sa PNP, tapos yung siyempre may mga watcher naman tayo, yung mga political parties meron silang mga watcher magbabantay, and hindi watcher pala ng mga kandidato, and may PPSRB naman tayo, mga watcher, tapos trained naman yung mga teacher natin yung anong gagawin, meron silang handbook, para sure po na masunod yung rules and regulation po sa pagboto and pagbilang at sa consolidate ng results. Yan. Siyempre sa COMELEC naman medyo ang challenge lang siguro natin, kulang ang aming tao kapag monitor sa mga other na gawain, pag-supervise ng election, sabay pa. Pero gawa na lang namin ng paraan para baka makakuha kami ng additional personnel na makatulong sa pag-conduct ng election at plebiscite. Opo, yun. And ano-ano, attorney, yung mga hakbang na gagawin po ng inyong tanggapan para naman sa malawakan po nating impormasyon o voter education campaign para malaman talaga ng bawat Nagenyo ang kahalagahan ng plebisitong ito, attorney? Opo, kami sa COMELEC, siyempre encourage namin na magboto, pero kung yes or no man, neutral kami dyan, kasi nga kami ang magbibilang ng boto, yung COMELEC. Kaya po yung yung proponent o LGU Naga, sila po ang magkakampanya sa advantages ng pagiging highly urbanized o sa yes. Pero sa no, hindi ko alam, siguro yung mga opposition, baka may mga rin sila na campaign material na bakit ayaw nila maging highly organized na Naga. May equal opportunity naman sila. Pero kami sa COMELEC lang, encourage lang namin na magboto at mag yes or no. Yan, pumili sa yes or no. Pero as to yes or no, neutral lang ang COMELEC.
Opo, iyon. Very well said, attorney. And ito, attorney, bago tayo tuluyang magtapos sa ating program o sa atin pong interview, bilang election officer ng lungsod o ng COMELEC Naga, ano ba, attorney, ang inyong paalala o mensahe sa mahigit 119,000 na rehistradong botante ng Naga City sa nalalapit po na makasaysayang pagpapasya sa November, attorney? Opo, siyempre ang ano natin, reminder po natin sa mga botante, siyempre sa magpili ng kanilang barangay SK candidates, kilala natin ang mga kandidato, piliin po natin yung talagang makakatulong sa ating barangay. Tapos po sa ano naman, sa plebisito na Manghihili Urban City ang Naga, alamin nila yung advantages, pati rin disadvantages kung maging highly organized na Naga para makapili po sila, makaboto po sila ng tama. Yan, ano lang. Vote wisely lang, advice natin sa mga botante at sa mga kandidato naman, sumunod po tayo sa rules and regulations po na papalabas ng COMELEC para maging smooth po ang ating election. At sa peace and order naman, coordination with PNP para mapanatili po nating mapayapa ang darating na eleksyon at plebisito. Yan lang naman po. Salamat.